Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Mas mababang presyo ng bigas ipatutupad ng Department of Agriculture simula ngayong araw sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Rice for All Program. Department of Agriculture, pinaiimbestigahan ang mga nananamantala o nandaraya sa presyo ng bigas. Pagdalagay ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy para mapababa ang presyo nito, posibleng ipatupad. Kampanya ng mga tatakbong senador at party list para sa Hatol ng Bayan 2025 umarangkada na. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Ilocos Norte. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa Hari ng Cambodia dahil sa pagpapatawad sa mga naarestong Filipino surrogates. Binabantay ang Chinese research vessel sinigurong aalis sa teritoryo ng Pilipinas matapos ang radio challenge ng Philippine Navy. At isa pang barko ng China Coast Guard na papalapit ng Zambales na itaboy o naharang ng BRP Cabra. Sa detalye ng mga balita, epektibo na ngayong araw ang 3 pisong bawas sa kada kilo ng bigas na mabibili sa kadiwa ng Pangulo. Bahagi po ito ng Rice for All program ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang RFA 5 rice ay mabibili na ng 43 pesos bawat kilo, habang ang RFA 25 rice ay mabibili ng 35 pesos bawat kilo at RFA 100 na mabibili ng 33 pesos bawat kilo. Nakakabili pa rin ng 29 pesos bawat kilo ng bigas ang mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga individual na nagmula sa indigent sectors. Masaya ding binalita ni Laurel na pinalawak na nila sa buong bansa ang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Simula February 15, mabibili na ng 52 pesos mula sa dating 55 pesos per kilo ang imported rice. Bababa pa ito sa 49 pesos per kilo sa buwan ng Marso. Tinitingnan ngayon ng Department of Agriculture ang posibleng paglalagay ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy para mapababa ang presyo nito. Samantala, iniimbestigahan na ng kagawaran ang mga posibleng nananamantala sa abot-kayang presyo ng bigas. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV. Pinaiimbestigahan na ng Department of Agriculture ang mga nananamantala o nandaraya sa presyo ng bigas na nagbunga ng extraordinary prices at nagmitsa sa pagdedeklara ng Food Security Emergency on Rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa, nakikipagtulungan sila sa NBI para suyurin ang value chain ng bigas. Nag-utos na actually ang mga miyembro ng ating komite na imbestigahan through the National Bureau of Investigation sino yung mga posibleng nananamantala sa buong value chain, magmula pa sa importer, sa trader, sa wholesaler, hanggang sa retailer ng bigas. Matatandaang dahil sa Food Security Emergency on Rice, pinapayagan na ang National Food Authority na ilabas ang buffer stock ng bigas at inaasahang i-release na ito sa susunod na linggo. Sa oras na may labas, maaari itong may benta sa minimum price na 35 pesos per kilo. Nilinaw naman ng DA na hindi ang supply ng bigas ang problema sa pagdedeklara ng Food Security Emergency, kundi ang mataas na presyo nito sa kasalukuyan. Samantala, pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng pagtatakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., questionable ang kasalukuyang 380 hanggang 480 pesos na presyo ng kada kilo ng baboy sa mga pamilihan. Gayong naglalaro lamang sa 240 hanggang 250 pesos ang farm gate price nito. Sinabi ng kalihim na hindi katanggap-tanggap ang presyo ng karne kung ito ay lagpas na sa 400 pesos. Kaugnay dito, susuyurin ang buong value chain ng karneng baboy.
At kapag napatunayang may profiteering, ay magtatakda ang DA ng MSRP. We're currently studying that and digging deep doon sa buong value chain ng pork, at makita na kung makita natin kung talagang may profiteering ba o wala. Kung if we have identified na may profiteering yan, then definitely we will be doing an MSRP also for pork. Inaasahang matatapos ang pag-aaral sa loob ng 2 linggo o sa katapusan ng Pebrero at kokonsultahin muna ng DA ang lahat ng stakeholders sa pork industry mula sa mga magbababoy hanggang sa retailers. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang magandang track record ng 12 pambato ng administrasyon sa pagkasenador sa Hatol ng Bayan 2025. Ipinagmalaki din ng Presidente na buo ang kanilang grupo. Si Mela Ales Moras ng PTV sa Balitang Pambansa. Alyansa para sa pag-unlad. Makulay, masigla at makabuluhan ang naging proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Luwag City, Ilocos Norte. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad para formal na i-endorso ang 12 pambato ng administrasyon sa pagkasenador sa Hatol ng Bayan 2025. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, dating DSWD Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Sa kanyang talumpati, ibinida ni Pangulong Marcos ang magandang track record ng mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Ipinagmalaki rin ng Presidente na kung ikukumpara sa iba, buo ang kanilang grupo. Hindi lang buo sa numero pero buo rin ang kanilang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino. Panawagan ng Pangulo sa publiko. Sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Itinakda ang susunod na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Huwebes, February 13 sa Iloilo City. Tiniyak ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na iikutin nila ang bansa para maiparating ang kanilang plataporma sa ating mga kababayan. Mula sa PTV, Mela Ales Moras para sa Balitang Pambansa. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na gusto pang bumalik ng taong bayan mula sa pamamalakad ng nakaraang administrasyon. Sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, binigyan diin din ng Pangulo na wala ng sinumang Pilipino ang gustong bumalik sa gobyernong marahas at walang pakialam sa taong bayan. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos Jr., wala sa kandidato ng administrasyon ang tila bula ang propeta at tagataguyod ng pugad ng krimen at bumubugaw sa ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China?
Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. 12-0 na resulta sa Senado, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang line-up ng administrasyon para sa darating na eleksyon sa buwan ng Mayo. Sa talumpati ng Pangulo sa Alyansa sa Bagong Pilipinas Proclamation Rally sa Ilocos Norte ay ipinahayag nitong wala sa kanilang kandidato ang may bahid ng dugo sa tukhang, walang pumapalakpak para sa China, walang sangkot sa katiwalaan noong pandemya at wala ring nagsusulong sa pogo. Pagbibigay din ng Pangulo, walang nagnanais na Pilipino na bumalik pa sa gayong uri ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Kaya't sa sandaling makaupuan niya ang mga kandidato ng administrasyon sa mataas na kapulungan, nakatitiyak niya ang sambayanan na hindi makikilaw ang mga ito sa gayong mga bagay na iniwanan na at ayaw nang balikan. Dahil dito ay nais ng Chief Executive ay 12-0 na resulta sa Senado na kung saan ay lahat ng 12 kandidato ng administrasyon ay lusot sa Senado. Ipinahayag ng Pangulo na hindi lamang buo sa numero ang lineup ng alyansa, ngunit buo rin ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Kung ikukumparaan niya sa iba, mula Senado hanggang sa Guniang Bayan ay binubuo ang kanilang mga kandidato ng mga lider na subo sa serbisyo at may magandang record na maaaring ipagmalaki kahit kanino. Kung kikilatisin ang kanilang mga kandidato, sabi pa ng Pangulo, napakatingkadaan niya ng kanilang kakayanan at pawang mga pambato para sa pagbabago. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Paniniguro ng Chief Executive, pati ang nasa halos 18,200 na local executives na tumatakbo sa ilalim ng administrasyon ay may pagmamalaki. Tanging alyansa lang ayon kay Pangulong Marcos ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan sa buong Pilipinas. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Isa-isa nang ipinakilala ang mga kandidatong senador ng Administrasyong Marcos. So, umpisa pa lang ito ng mahaba-haba pang kampanya ng senatorial balls para sa Hatol ng Bayan 2025. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Mismong sa kilalang baluarte ng mga Marcos, Ilocos Norte, nagsimulang nangampanya ang mga pambato ng administrasyon. Isa-isang tumayo ang mga kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang ilan sa kanila mga pamilyar ng pangalan na nagbabalak bumalik sa Senado. Kailangan po ng tulong ni President Bongbong Marcos. Kaya po kami naririto upang sumuporta sa kanya. Kaya yung aming buong grupo ay umaasa na tutulungan nyo kami magtagumpay. Sapagkat kapag kami ang nagtagumpay, magtatagumpay si President Marcos. At pag nagtagumpay si President Marcos, magtatagumpay ang buong Pilipinas. Pinakaprominenteng Ilocano sa Malacanang ang matapat. Matapat sa tungkulin, matapat sa bayan, matapat sa bansang Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ako po, kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, ay tutulong, magiging katuwang ng Pangulong Marcos. Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa Bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood at saka pabahay.
Ang iba naman susubok makaulit o mga re-electionist. Dapat lang daw silang ibalik dahil sa kanilang mga nagawa. Naaalala ko pa nung isang taon, may nabanggang barko ng mga mangingisda. Isang malaking barko ng China ang nakabangga. Subalit, napagtulong-tulungan na rin namin at si Senator Tolentino po ang chairman ng committee. Pinasa natin yung pinakamahirap na batas, yung Philippine Maritime Zones Law. Marcos idi, Marcos ita, Marcos lata. Ket gaputa may saklaing a kandidato nga Ilocano. Pare-pareho tayong mga magulang nangangarap lang na magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Naging inspirasyon ko yon, katulad din ng mga nakilala ko na pagbutihin ang kalusugan sa ating bansa. Nagkalintik-lintik ako noon. Pero ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon. Grabing pagigiba, pero kahit na paano pang giba ang gawin nila, hindi tayo sumuko sa laban. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. Nandito po si Supremo sa harap nyo ngayon para magserbisyo. Meron din mga baguhan na susubok sa Senado pero mga kilala na sa public service. Sa darating po na Mayo, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan ko po kayo sa laban na ito. Tumutugon po tayo sa mga problema. Nariyan po tayo para tulungan ang mga biktima ng baha, ng bagyo, ng lindol, mga senior citizen, mga PWDs. Naging DILG Secretary tayo. Eto na. Ang assignment ko, hulihin at tugisin, isa-isa. Number 1, si Congressman Arnie Teves. Sumunod si Alice Goo. At ang pinakahuli, si Pastor Apollo Kibuloy. Mga kasama, hindi lamang galing at husay ang kailangan. Kung kailangan tumayo mag-isa, tumayo ka. At kailangan mong tapang na gumawa ng desisyon. At higit sa lahat, ang pusong magmahal sa kapwa-tao. Daycare pa lang, tutukan na natin yung mga anak natin na pagdating ng grade 3, grade 4, magaling nang magbasa, marunong nang magbilang. Susunod naman, sapat na hanap buhay, trabaho o pangkabuhayan. Pero dapat po, hindi lang po mananatiling pangarap yan. Umpisa pa lang ito ng mahaba-haba pang kampanya ng senatoriables para sa Hatol ng Bayan 2025. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Bumisita sa Pilipinas si Cambodian Prime Minister Hun Manet para pagtibayin ang ugnayan ng Pilipinas at Cambodia, partikular na sa pagpapalago ng ekonomiya, kapayapaan at regional stability. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Grazel Pardilla ng PTV Manila. Pinagtibay pa ng Pilipinas at Cambodia ang ugnayan sa pagpapalago ng ekonomiya, pagsulong sa kapayapaan at pagtataguyod ng regional stability. Kasunod yan ng unang opisyal na pagbisita ni Cambodian Prime Minister Hun Manet sa Malacanang. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at ilang gabinete ng bansa ang punong ministro at kanyang delegasyon. Sinundan ito ng bilateral meeting na nagbunga ng 8 kasunduan, kabilang ang kolaborasyon sa agrikultura, palitan ng kaalaman sa digital transformation at pagtutulungan sa paghubog sa kasanayan ng mga manggagawa. Kabilang din ang kooperasyon sa pagpapalago ng turismo, pagbabahagi ng best practices sa pamumuhunan at patas na kalakalan, pag-iwas sa doble-dobleng paniningil ng buwis at pagpigil sa ilegal na pagbiyahe sa mga kultural na pag-aari. Which we can maximize our existing cooperation on diverse fields of mutual interest and explore new ways to collaborate while leveraging our growing economies, the dynamism of our people, and our unyielding commitment to regional peace and stability. Allow me to reiterate our enthusiasm to welcome more Cambodians to the Philippines as tourists, as investors, as business partners, and as trusted neighbors and friends. Cooperation spans across multiple sectors, from defense and security to trade, investment economy, and people-to-people exchanges.
We are keen on taking our collaborations to new height. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Cambodia sa pagbibigay ng royal pardon sa 13 Pinoy surrogates at pagtulong nito sa kanila. We will never forget this act of magnanimity from His Majesty, a testament to the strong relations between our two countries. Rest assured, we will continue to stand with you in the fight against transnational crimes and their adverse effects on our peoples and on our communities. Inaasahang mas yayabong pa ang relasyon ng Pilipinas at Cambodia, lalo na sa security cooperation sa South China Sea at Indo-Pacific region. Ngayong taon, inaasahan ang ika-4 na Philippine-Cambodia Defense Cooperation Committee meeting na magreresulta sa mas malakas na military cooperation, lalo na pagdating sa humanitarian assistance at pagtulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Mula sa PTV, Kalay Zalpardilia, Balitang Pambansa. Patuloy na binabantayan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel ng China na pumasok sa archipelagic waters ng Pilipinas. Huling namataan ng Chinese research vessel na Lanhai 101 ng 17 nautical miles mula sa lubang Occidental Mindoro. Unang namataan ang nasabing research vessel noong linggo na naglalayag sa silangang bahagi ng Palawan. Kaagad idineploy ang barko ng Philippine Navy na PRP Andres Bonifacio at isa pang barko ng Philippine Coast Guard na PRP Melchor Aquino para magbantay. Maayos naman daw na sumagot ang Chinese research vessel at sinabing ang kanilang rerouting ay dahil sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Palawan at tiniyak nilang susunod sila sa rights of innocent passage. Sabi ng Navy, nanggaling sa Port Klang sa Malaysia ang Chinese research vessel at pabalik na sana ng Shandong, China. State of calamity idineklara na sa Puerto Princesa City, Palawan dahil sa pinsalang dulot ng shearline. Naranasang pagulan sa lungsod ditong weekend, hindi nalalayo sa bagyong Undoy ayon sa Pag-asa. Si Orlan Habagat ng PIA sa Balitang Pambansa. Orlan? Dahil sa pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng pag-uulan itong weekend dala ng shearline, nagdeklara na ng state of calamity ang City of Puerto Princesa sa Palawan kahapon. Ito ay matapos aprobahan ng Sangguniang Panlungsod ang kahilingan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim ang syudad sa state of calamity. Dahil dito, magagamit na ng pamahalaang lungsod ang aabot sa 86 million na Quick Response Fund ng syudad para bigyan ng tulong at ayuda ang mga nabahaang residente. Batay sa pinakahuling ulat ng CDRRMO, aabot na sa 3,086 na pamilya ang apektado sa 10 barangay na nabahaan sa buong syudad. Samantala, sa bayan ng Aborlan at Nara na naapektuhan din ng pagbaha, aabot na sa 472 family food packs ang ipinamahagi ng DSWD Mimaropa sa mga apektadong pamilya. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan nitong weekend sa syudad ay hindi nalalayo sa bagyong Ondoy. Ito ay isa ring record-breaking na buhos ng ulan matapos ang halos 50 taon mula na maitayo ang Pag-asa Station sa syudad noong 1948. Ayon sa ulat ni Pag-asa, Puerto Princesa City Weather Chief Sunny Pajarilla, umabot sa 341.7 mm ang kabuuang naitalang ulan mula February 7 hanggang February 10 sa lungsod ng Puerto Princesa. Pinakamarami dito ang naitalang ulan noong February 9 na 150 mm na rainfall accumulation sa loob lamang ng 3 oras. Sabi ni Pajarilla, para sa kaalaman ng publiko, ang normal na dami ng pag-ulan sa Puerto Princesa City para sa buwan ng Pebrero ay 30.7 mm lamang. Ang naitalang extreme rainfall para sa parehong buwan ay 140.8 mm na naitala noong February 16, 2012. Ang pinakamataas na record ng pag-ulan na naitala ay 269.3 mm noong December 29, 1975. Ngunit ito ay buhos ng ulan sa loob ng 24 oras. At ang record na ito ay natakpan na ng record ng buhos ng ulan ngayong February 2025. Mula sa Philippine Information Agency Palawan, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Orlan Habagat ng PIA.
Samantala, napigilan ng Philippine Coast Guard na makalapit sa karagatan ng Zambales ng barko ng China. Tinukoy ng PCG ang Chinese Coast Guard Vessel 3304. Ayon sa PCG, kahit maliit lang ang BRP Cabra kumpara sa barko ng China, napanatili nito ang distansyang 78 hanggang 85 nautical miles sa pagitan ng Chinese vessel. Bukod dito, hindi rin tinantanan ng PCG ng pag-radio ang Lanhai 101, isa sa malaking research vessel ng China na nasa 25 nautical miles lang ng karagatan ng Pangasinan. Sa radio challenge, binigyan diin ng PCG na nasa exclusive economic zone sila ng Pilipinas at lumabag sila sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Samantala, alamin natin ang pinakahuling presyohan ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Naomi, ibinaba pa ng 2 hanggang 3 piso ang presyo ng Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo simula ngayong araw. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya para sa masa ang basic necessities and prime commodities para sa food security. Para sa panibagong presyo ng Rice for All, mabibili na ang NFA o ang RFA 5 o ang 5% broken rice ng 43 pesos mula sa dating presyo na 45 pesos per kilo. 3 piso naman ang ibinaba ng RFA 25 o 25% broken rice ng 35 pesos kada kilo mula sa dating 38 pesos. Habang ang RFA 100 o 100% broken rice ay nabawasan din ng 3 piso na mabibili lang ng 33 pesos ang kilo. Ang pagbaba ng presyo ay kasunod ng peak ng anihan at downtrend ang presyo ng palay sa world market. Bukod dito, mahigpit din binabantayan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang tamang presyo ng mga basic necessities and prime commodities. Kaya naman patuloy ang pag-iikot ng DA at DTI sa mga public market at groceries. Mamaya nakatakdang mag-ikot ang 2 ahensya dito sa Commonwealth Market, kasama ang ilang kawani ng Quezon City LGU at PNP. Naomi, ilan sa mga titignan sa inspeksyon mamaya ay kung tama ang inilalagay na presyo sa mga bigas, gulay, prutas, mga karne at basic necessities at prime commodities. Titignan din o susuriin din kung walang daya ang mga timbangan sa palengke. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, abangan naman po sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Mainit na tatalakayin ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar ang mga programa at proyekto ng ahensya para mabigyan ng komportable at abot kayang pabahay ang mga Pilipino. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.